So ayan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at dito po tayo sa aking pangalawang channel. So mga kababayan, gusto ko lang po i-share na isa ito sa mga pinagkakabalahan ko, yung taniman po ng tubo. So ngayon po dahil nga po sa El Nino, ayan ang nangyari. Yan, tagtuyot, Diyos ko. So actually kasi no, itong taniman na to, ito yung pinakabago kong kuha kasi medyo madami-dami naman tayong taniman ng sugarcane. Ito yung pinakahuli kong kinuha noong October. Actually, medyo malaki na nga nagastos ko dito. Mga 200k na po ata siguro na puhunan ko dito. Yun nga lang mga kababayan, mukhang malulugi talaga ako dito kasi nga po, tinamaan po ng drought. So, ayun ang nakakainis. So, ayun no. So, mula dito, pakita ko ulit So makita nyo naman yung kulay ng dahon, di ba? Lantaan na yung dahon. Pati yung banda sa may bandang baba, tubuhan din yan. So maliliit. Pati yung banda doon sa dulo na yan, kasama din yan. Tuyo na. Yung banda doon medyo green. Yun, medyo okay yun. Pero syempre, mukhang lugi ito. Lugi. So kasi nung kinuha ko tong lupa na to, may tanim na yan. So okay naman nung una no October. Sabi sa akin ng pinsan ko, Bok, huwag mong kunin yan kasi magtatag init, mag El Nino. And then kung makita nyo naman no, yung lupa pababa. So medyo mahirap araruhin, mahirap mag-harvest. So sabi sa akin, huwag mo kunin yan. Pero ako mapilit ako kasi may puhunan eh. Ano ko naman yung puhunan? Alam nga magkasusin ko lang. So ininvest ko dito. So okay na sana eh. Okay naman sana. Yun nga lang, tinamaan talaga ng tag-araw. Tinamaan talaga ng El Nino. Tinan nyo yung kulay oh. Talagang no. So dapat ang harvest nito bago magsarado yung kaasa mga May. Okay. May or June no. Yung nga lang mukhang hindi talaga aabot. Oo. So ito tingnan nyo dapat mga ganyan na kalaki dapat to eh. Tingnan nyo, di ba? Maliit talaga. Tsaka hindi green dapat kasi yung dahon niyan green na green dapat. Okay, kung makita nyo ngayon medyo parang light green siya, di ba? So yun na-share ko lang na ganun talaga pag business, minsan talaga lugi. Depende sa diskarte yan. Pag kasi kapag ganyan mga investment, pag mga business minsan kikita ka. Oo, madalas kikita ka. Pero minsan talaga tatamaan ka talaga ng malas. Yan, ganun lang. Share ko lang. Actually tumataba pala ako no. Tingnan niyo, tumataba ako no. So tara, uwi na tayo. Binisita ko lang kasi mukhang wala talaga tayong makukuha dito. So ayun kasi dun yun. Yung kanina pinakita ko dun yun. So ito naman yung isa. Kasi 1.4 hectare tong lupa na to. So tatlong hati siya. So doon nakita natin doon dalawang hati, tapos yung isang hati nandito naman. So dito medyo green naman yung dahon pero wala maliit talaga kasi nga tinamaan talaga ng El Nino, pakita ko lang no. So yan, di ba? Ganoon din maliit din eh. So dapat mga 2 months dapat harvestin na to. Pero wala talaga, wala eh. Hanggang doon yan sa dulo, yan, hanggang doon sa dulo. Yon. So bali kasi dito kasi sa lugar namin sa Iloilo, uso naman yung bilihan ng lupa. Pero malimit dito arkila. So gagawin dito, arkilahin ng 5 taon, 10 taon, tapos bahala ka na, parang ganoon. So ito, arkila ko to ng 10 years. Ganon. 10 taon kung inarkila yan. So, yung bayad sa arkila, bayad sa patanim, binayaran ko rin kasi yung patanim eh. So, mahigit kumulang 200k yung nagastos ko dito. Na mukhang mauuwi lang siya sa wala. Ay, nako. Ay, ewan ko. Sige. So, salamat no. So, salamat. Gusto ko lang i-update kayo dito sa aking pangalawang channel. So, thank you po. Salamat. Kasama ko si Jennifer ulit. Salamat.